Network Entertainment. Kung gusto mo client-facing ka, kailangan mo yon. Mm-mm. Pero kahit hindi ka client-facing, presenting yourself. No? Kung mawari, tinanong ka ng manager mo, anong mga nagawa mo or anong gusto mo, dapat somehow, kaya mong ipaglaban sarili mo, ganyan. Hindi ka naman sa nagyayabang. Pero kailangan, sinasabi mo kung ano yung mga ginawa mo para sa kumpanyang pinasukan mo. Oo, Diba? Kasi, Oo naman. sino ba magsasabi no? Alang naman HR. Di mo maalala ng HR yan. tama. Diba? Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko ngayon ang aking co-host, si Zar de los Reyes, ang inyong Upwork expert and tech recruiter, tsaka career coach. Oo. Diba? Nakalimutan mo yung CRSP. Oo, gusto ko kasi sa'yo manggagaling. Sige, Oo. sige. We'll talk Sabi about- mo eh. We'll talk about tech and startups in this episode. Mm-mm. And one of our guests ngayon, alam mo, Big time eh. sobrang big time. Tsaka, masyado akong yung hindi ako hyper. Kasi busog na busog ako dahil sa mga kinain nating pagkain na galing sa Town and Country Hotel and Restaurant. Naku, thank you, Town and Maraming Country. salamat na matatagpuan mo sa Santa Mesa. Pwede ko ba dalhin dito yung anak ko, pamangkin ko sa Town and Country? Ay, pwede. Oo. Mm. Kumain kayo dun sa Miguel's by Town and Country. May restaurant sa loob ng hotel na yon. Oo. Ano ang favorite mo dun sa kinain natin? Yung bangus. Thank you sa bangus, Town and Yung Country. bangus ang nagustuhan ko. Ha? Ayan. So, sa mga Immortal, eto, i-introduce ko na yung guest natin, no? IT community leader. And kaibigan to ni Zar, na-meet niya sa isang event. No? Hindi naman kami friends. First time lang kami. Oo. Isang beses lang kami nag-meet. No? Friends na ngayon. Oo. Friends Baka na. mamaya, baka unahan ko na si Rafi kasi baka mamaya sabihin niya, hindi ka naman friends si Zar, so ako na una. Oo. AWS Community Hero. Amazon Web Services Community Hero. Yes, Oo. ganun siya. Okay, papakilala ko na po, mga Immortal. Rafi Kisumbing. Hello everyone. Hi, Rafi. Pero, alam mo, Rafi, newfound friend na. Mm-mm. Kasi nakakain na tayo ng nag-partake tayo dun sa Town and Country, nagpadala ng spread. pansit. Oo. Totoong chismis na Masarap Sarap. talaga. Masarap yung pansit, di ba? Mm. Pero ako personally, gusto ko pa rin yung kanton. Iba pa rin yung kanton eh. Oo, di ba? Yung kanton. May Oo. kanton ba sila? Meron. Iba. Mm. Masarap yung pansit. Tapos nagpadala sila ng Shanghai. Yes. And then Clubhouse Clubhouse. sandwich. Yung sandwich Yun. gusto ko. French fries. Mm. May French fries din yung sandwich. Ayun. So, Town and Country, sa ulitin. Ayun, Rafi, kwento Yes. mo naman sa amin kung sa aming mga Immortal, kung ano ba ginagawa mo sa buhay. Well, IT professional ako. Yun yung day-to-day ko. So, basically, pwede mo ako i-consider as an IT manager. Nagsimula ako as a developer, individual contributor, pero ngayon, more of a manager na ako din. Okay. So, saan ka ngayon are you with the company o may sarili ka negosyo? Ako ay isang hamak na empleyado lamang. Immortal. Oh. Oo, immortal. So, employed by a Singaporean-based pero may office kami dito sa Pilipinas. Pwede mo malaman kung anong company ito. MediaTrack. Yan yung pangalan ng company ngayon. Yun. Anong ginagawa ng MediaTrack? MediaTrack is a media monitoring company. So basically, ginagawa namin is nag-digitize ng mga newspaper, ng magazines, ng audio-video. So yung mga podcast, minsan rine-record din namin, no? Para mabantayan ano yung mga nasabi na brands doon tulad ng ating sponsor. Okay. So, kayo kumbaga kapartner kayo ng mga ahensya tsaka ng mga Tama. media. Kasi Nice. meron niyang yung parang Nasabi ba talaga sila doon? Oo. Oo. may tawag sila TOA, tape on air. Ganun, di ba? Tapos hinihingi yan ng mga advertisers na sa ganitong araw, sa ganitong episode, lumabas yung commercial mo. Tama. Or yung brand sponsorship binanggit. Tama. Yun. Ang galing naman ni Stan. Parang yung kaninang sinabi ko, Town and Country, Hotel and Restaurant. Binanggit. Pagka pinakinggan nila yun, Oo. hiningi yung TOA or kung humingi ng episode na
Yung town and country, oy, ito, binanggit nyo nga. Tama. Oo. Minsan clip pa, yung clip mismo. Oo, ganun. Ayos So, paano kayo kumikita? Advertisers tsaka yung mga media people ang kumukuha sa inyo. So kami ay supplier ng media monitoring company. So kami hindi naman lower, no? Parang kami yung nagpro-provide ng data. Tapos sila may contract sila sa mga brands na siguro sa kanila is based on mention or monitoring, no? Sa amin yung production. The ratings, hindi nyo nasakop yan. Hindi. Okay. O para mas maintindihan ng mga immortal. Oo. Alam mo to si Rafi, malaki utang na loob ko dito. Oh. Na ngayon kanina ko lang nalaman nung ini-establish namin yung friendship namin. Oo. So yung scholarship ko dun sa AWS Sa Restart. Amazon. Oo. So nalaman ko kasi si Rafi big time nga, 'di ba? Oo. CTO dati ng edukasyon. Chief Technical Officer. Technology officer. Chief Technology Officer ng edukasyon.ph. Oy, Dati. Yung Dati. education.ph, ano yung website yan? Basically academic knowledge platform. Parang online learning. Basta gusto mo malaman anything academic, meron din siyang online learning or at least nagko-collate yung naghahanap ng mga possible online learning na pwede mong Di ba gawin. minsan pinapost doon yung mga nakapasa sa entrance exam? Yung ba yun? May minsan More meron. of may mga listahan ng schools doon, courses at magkano Oo. yung tuition. Para at least kung parent ka or student ka, pwede mo rin malaman doon. Tas, estimate. Oo. May mga scholarships rin, di ba? May listahan din ng scholarship minsan doon. Internship, ganyan. Pero yun nga, malaki utang na loob ko kay Rafi kasi siya pala yung isa sa mga taong nagdala ng Amazon, yung AWS Restart program. Yung pinapasukan mong klase. Oo, yung scholarship ko. Oo. So, hindi dahil kay Rafi, wala akong scholarship. Kung hindi dahil kay Rafi, hindi ka magiging Amazona. Thank you, Stanley. Saka maraming certifications to Like yung mga tech certifications. Like pag tinignan mo yung LinkedIn yan, dami. Oo. Ngayon, sa mga nakikinig sa atin, magtataka sila. Kung ako developer din or yung parang IT, Engineer, paano ako mapupunta sa posisyon na kagaya nung kay Rafi? Paano ako magiging Rafi? Yun. Alam mo ilang beses naging CTO Pag tinignan mo yung LinkedIn niya, ang dami. At saka ang aga. Oo, pero bago mo sagutin, like Sige. and subscribe to the Underpaid Podcast. Leave a comment, rate the podcast, answer the survey questions. Tapos kung gusto nyo mapanood yung video podcast, abang-abangan nyo na lang, babalik kami sa Spotify, yung video podcast na yan. Sinasabi ko na ngayon pa lang kasi mahal namin ng Spotify. Tsaka, syempre, mag-subscribe kayo sa Suplado Motors. Meron kami sa TikTok, Facebook, Instagram. And yung personal social media accounts namin, Stanley Chi, The Underpaid Podcast, and My Other Office, PH. My Other Office, PH. Pero add nyo ko or connect kayo sa LinkedIn. Mas active ako doon. Zara Yan. de los Reyes 1. Malapit na Bermans, kaya kung naghanap kayo ng mga host para sa inyong mga corporate parties, available po ako. KBL, Kasal, Binyag, Libing. Wholesome ba Pinapatos yan? namin. Wholesome ba? Syempre. So pwede rin pwede rin yung tipong may birthday, Oo tapos naman. pwede kang pumasok sa cake, gano'n. Ay, hindi ganun. Ay, hindi mo Stag ginagawa party yun. Oo, wholesome tayo. Wholesome. tayo. Oo. So, yung mga ikakasal, actually, may i-host ako na kasal sa October. Tapos sa etong August, mag-host ako ng convention, Animal Con. Nice. So, yun. Sa mga immortal dyan, naghanap kayo ng host, contact nyo lang po ako. Alam niyo na kung nasaan. Malalaki na kayo. So, anong benefit kapag ikaw naging host? Anong kakaiba? Ba, syempre. Ano? Magmi-meeting naman kami kung anong gusto nilang maging kung anong program nila. Pero balik tayo kay Rafi. Oo. Paano ba maging Rafi? How to be you? Siguro, to summarize, no? Parang, ang kailangan mo talaga is, feeling ko dalawang bagay. Una is kailangan may initiative ka na always i-push sarili mo, no? Kasi sabihin natin sa company mo, let's say nasa company ka, tapos ito yung naaral mo, dapat ikaw yung may hawak ng sarili mong career. Basically, wag lang yung within sa company, especially kung let's say wala masyadong training sa loob ng company. So, lumabas ka. I mean, in a sense na mag-aral ka sa labas, attend ka ng seminar, mga ganyan. So, push mo lagi sarili mo. So, dapat may kusa. Oo, may kusa. Wag mo niyong iaasa yung karir ninyo kung saang kumpanya kayo nagtatrabaho. Oo, tama. Diba?
Ganyan yung sinasabi ni Rafi. Tsaka, yung may kusa kayo na, mag-attend kayo ng online classes, yung sinasabi namin dito, mag-upskill kayo bilang isang empleyado. Kasi, yung additional learnings niyo, nag-aral man kayo sa ibang bansa, may inattendan kayo ng mga seminar or conventions, dagdag sa sa CV ninyo. At saka kung nangangarap kayo maging engineer, developer, correct me if I'm wrong, Rafi, nakakatulong ang LeetCode at saka HackerRank. Pwede, yung mga pwede. yung mga ganong websites. Depende naman sa iyo yan, no? Kung ano yung fit para sa iyo. Basta advocate for yourself, no? Yun talaga yun. Oo. Okay, Kel. Yan nga ang sinasabi natin. Advocate for yourself. Magbuhat kayo ng sariling bangko. Tama. Tama. So yun yung una. Siguro ikalawa naman din is siguro for me, no? For me lang din. Ang idea ko kasi is gusto ko, aside from growth, no? Growth, yung sabi nila growth mindset, no? So yan yung isa. Tapos siguro parang kasama na rin yun sa una, no? Parang wag mo i-limit din sarili mo. I guess yun in a sense. Yeah. Baka magkapareho lang in that area. Pero ang gusto ko lang din idagdag dito, especially sa tech, is medyo kailangan natin ng soft skills. Talaga. Kasi yes, pwede ka matuto, ganyan. Pero kung hindi mo naman ma-present yung sarili mo, or magaling ka, pero wala kang executive presence, ganun. Hindi naman executive, pero at least, for example, pag nag-review, ganyan, ilabas mo naman, present mo. Diba? Or kunwari, minsan, ang galing-galing mo, pero pag interview, takot na takot ka. Medyo tumitiklop pagdating sa interview, Oo, dinadaga. So kailangan mo din i-develop ang soft skills mo. Okay. Hindi lang hard skills. Presentation skills, importante ba pagka ikaw ay nasa tech? Depende. Kung gusto mo client-facing ka, kailangan mo yon. Pero kahit hindi ka client-facing, presenting yourself. No? Kung tinanong ka ng manager mo, anong mga nagawa mo or anong gusto mo, dapat somehow, kaya mong ipaglaban sarili mo, ganyan. Hindi ka naman sa nagyayabang. Pero kailangan, sinasabi mo kung ano yung mga ginawa mo para sa kumpanyang pinasukan mo. Oo. Diba? Kasi, naman. sino ba magsasabi, alang naman HR, di mo maalala ng HR yan. Tama. Diba? So, ikaw mismo magsasabi na, for example lang tumaas ang sales ng 60% nung hinawakan ko tong account na ito. Oo. Diba? And then, meron kang proof dapat na ipapakita. Dati, ang sales namin ganito. Tapos nung hinawakan ko, talagang 60%, ito nga siya. Very data-driven. Hindi pwedeng nambola ka lang or nagsinungaling ka lang. Oo. Diba? Sa dev naman, pwede mong sabihin na parang, nung hinawakan ko, mas bumilis. Or hindi masyadong lagi nagda-down, no? Ganon. Bumilis yung pag-load, no? No website from 10 seconds. Tagal nun. From 10 seconds, naging 1 second na lang. 0.8 seconds. Ganyan. 0.8. Oo. Grabe naman, 10 seconds, 90s. Kaya nga inisip ko, tagal. Ano yun? Alam mo ba, may ginawa ako dati noong 2010. Pero pag-usapan natin ng tech, diba? Naging software testing engineer ako. Hindi engineer, manager. Manager. So may mga testing. Nagpaano ako. So aside from being a manager, syempre nag-recruit din ako. Doon na naman ginawa ko. Alam ginawa ko doon sa load testing. Kasi syempre, new hire nag-load ako ng 1 million users. Bumagsak yun. Kasi hindi, at that time, galit mahirap. nga sa akin nagalit sa akin yung head namin ng dev. Sabi ko, nagpa-load daw ng 1 million users. Buti daw hindi bumagsak yung website. Pero pa ako noon, 28. So okay lang. Okay lang, mga first ko yun. So sir, halimbawa, itong mga nakikinig sa atin, gusto umangat sa karir nila, ginawa nila yung mga sinabi mo, paano mo hihingin yung mataas na sweldo? Dapat magaling ka rin dyan. Magaling ka mag-negotiate. Mukhang ilang beses na ginawa ni Rafi to. Siyempre. Isa sa mga tips ko, personal tips ko to, pag lilipat ka or magpapahire ka, dapat at least 20% yung taas. Yung taas ng sweldo. Kasi yung 20% na yun, risk yun. Kung ngayon, happy ka naman, alam mo yun na yung culture, alam mo na yung gawain ng kumpanya, hindi mo alam, baka totally iba.
or may, hindi mo alam sa bago. So dapat may binabayaran din nila yung risk mo na lumipat. So dapat 20% additional. Pero paano mo malalaman kung yung ceiling ng sweldo? Yung ceiling. Oo. Medyo kakaiba din yung ceiling, no? Kasi may ceiling dito sa atin, more or less. Pero yung skills mo walang ceiling. So, ceiling in a sense na baka dito sa area, hindi kaya. Pero ngayon dahil global na tayo, medyo mataas na talaga ang ceiling. Oo. So marami kang options. Marami kang options, oo. Saan mo makikita yung yung sweldo na hanggang dito dapat hingin ko kasi nakita ko sa internet. Meron bang gano'n na pag ganito ang posisyon ko dapat ito sweldo ko? Kasi ang posisyon hindi rin siya kailangan sa size ng kumpanya din. So for example, kung CTO ka pero startup naman, huwag kang humingi ng sobrang taas, no? Pero of course, ang CTO ng isang multinational, adi syempre humingi ka ng mataas, no? So hindi siya position lang, pati kumpanya din kailangan mo i-factor in 'yun, no? Yung size ng company or Size ng company at position din, oo. Kung yari 300 sila sa kumpanya, yung pwede kang humingi ng mataas. Oo, mataas 'yan kasi kung 300 company 'yun, kung may mali, especially kung mataas ng position mo, kung may mali doon, ang daming matatamaan, 'di ba? Pero kung 50 lang kayo, huwag naman masyadong mataas, di Pero ba? depende din sa kumpanya. Oo. Kasi may mga startups tayo na especially abroad, kahit sobrang konti nila, ang dami nilang volume ng sales. No, so depende talaga. Research nyo yung company na papasukan nyo. Sa Pilipinas, kumusta ang tech and startup pagka Pinoy-owned? Pag Pinoy Tapos owned, empleyado ka na gusto mo maghanap ng trabaho, advisable ba na magtrabaho sa local na tech startup? maganda siya actually for career shifters and early practitioners. Bakit? Kasi hawak na hawak mo talaga and ang dami mong kailangang gawin, responsibilidad. No, kasi usually konti lang kayo tapos ang laki ng umaasa sa iyo, no? Parang immediately minsan lead programmer ka na, senior developer ka na diyan. Kasi konti nga lang kayo. So kung ang habol mo mostly ay experience, maganda siya. No? Sa startup. Sa startup. So kunwari single ka pa, ganyan, wala ka pang masyadong pamilya, okay yun actually. So, pero yung expectations mo sa sweldo, kaya mo sinasabing single kasi maliit lang sweldo sa startup usually, Medyo, especially kung young yung startup. Saka kasi pag startup, pwedeng mawala anytime . Oo, diba? Kaya parang sinasabi niya, pag wala ka pang pamilya, pwede. Okay lang. Mataas yung risk na kaya mo. No, kaya mo risk. Ano yung pros and cons na pag nagtrabaho ka sa startup dito sa Pilipinas? So, yun nga, ang dito is hindi lang sa Pilipinas, pero generally, yung startup life, minsan hanggang 3 years lang. Yun yung common runway, no? 3 years. So, ang dami mo matutunan. Yun yung pro. Pero yung job security, medyo tagilid na hindi ka sure, no? Hindi ka sure. Swerte na kung lalagpas ng 3 years more ang startup na yun. No? So, yun yung con niya, no? Pero, hindi naman lahat ng startup nawawala. Minsan tumatagal din, no? So again, that's why may risk factor talaga. Join early, no? Kung mag-join ka medyo late na, for me hindi na siya medyo startup. Medyo small and medium business na 'yon. So okay na siya. Oo. Okay. Ano naman yung cons? Pro naman yung sinabi mo kanina, 'di ba? Pro siya and con at the same time kasi yung lifetime doon, yung job security, hindi, no? Okay. Compared natin sa, let's say, mga malalaking tech company, no? Yung mga BPO, ganyan, yun, tried and tested yung job security mo doon. No? Corporate ladder nga, aakyat ka ng aakyat. Kayang-kaya yun, no? Medyo limited ka nga lang sa technology nila, no? Kung ano yung nandun sa kumpanya, yun lang din maaaral mo, no? So yun yung doon, sa other side. Alam mo tong si Rafi, rin siya, 'di ba? Kanina sinabi natin IT community leader, yes. Tama, 'di ba? So, leader ka doon sa AWS group. Oo, yung cloud
uso yan ngayon, yung parang basically instead na nasa opisina niyo yung mga computer or mga server nasa isang remote location, doon hino-host lahat. Yun yung sa AWS group niya. Oo. Part rin ako nun Sumali ako dun. Sumali ka na ron. Oo, kasi yun sa restart program makakatulong yun. So ang tanong ko, Rafi, paano makakatulong talaga ang pagsali sa mga groups? Like, kunwari career shifter ako or siguro kakagraduate ko lang. Sa tingin mo may value pag sumali ka sa ganong groups? Yes, may value yan, no? A lot, meron tayong tech groups dito sa Pilipinas and may mga following. Ang first advantage ng mga tech groups is usually pag malaking tech group, meaning malaki yung job pool niyan, adaptability, kasi madaming practitioners nun, di ba? So may magkakaroon ka ng network, gano'n. May network ka, at kung inaral mo yun, more or less, siguro madaming kumpanya nag-hire nun, di ba? Wala namang maliit na group tapos madaming malaki. So yun yung isa. Dito sa Pilipinas, maganda din ang tech groups kasi alternative learning method, no? Kasi some of these tech, especially sa tech, medyo mahal mag-aral nun, no? Totoo yun. So, itong mga tech groups na to, ito ay way na medyo economical na maaral mo kasi madami doon willing magturo, willing mag-mentor, willing mag-share sa experience nila. Oo. Kasi nagpasalamat sila nung sila din nagsimula sa group na yon, no, may tumulong din sa kanila. So parang pa-repeat yung cycle. Kumbaga parang sharing of ideas. Pero syempre, may pros and cons din yan. Dadami nga friends mo, dadami kang kakilala, pero isipin nyo na lang mga competitors na lahat yung mga yan. Diba? Minsan yes. Oo. Totoo yan. Competitors yan. Kayo mag-a-apply sa mga kumpanyang yung mga multinational, startup man yan, hindi, di ba? Pero at the same time, marami rin namang opportunities. Like, kung hindi mo makuha yung isang opportunity, like dream mo siguro mag-work sa Amazon, di ba? Marami namang ibang mga companies na nag-hire for tech talent. Para kang nasa Big Brother. Oo. Na minsan magkakampihan kayo para mawala yung isa, or minsan yung magtataasan ng kilay, ba't yan ang kinuha? Nung magkakasama tayo, tanong ng tanong sa atin yan. Pero parang it's more of a sense of community, no? Yes, and madami din tayong stories na nakilala nila yung hiring manager nila sa loob ng community din. Oo. No, kasi yung mga hiring managers minsan, parang another way for them to find talent yun, no? Nandun na sila, diba? Kita nila, sino tong mga very active sa community? Parang mataas yung desire and learning curve. Oo. So dapat maging nice pa rin kayo, maging makatao kayo. Huwag kayong kupal. Tama. Oo, dun sa community. Di ba? Actually, may mga ganun dun sa, minsan may mga ganun sa mga community groups di ba? Yung medyo parang, okay, wag na natin i-hire yung atribida. Yung ganun. Pero konti lang naman. Hindi naman, very rare naman. Pero I can attest to that as a recruiter, na sumasali rin talaga ako sa mga groups, lalo na sa LinkedIn groups. Kasi gusto ko makakita ng talent. Makahanap kayo ng talent dyan So be nice. Maging professional kayo. Tama. And minsan kasi hindi maiwasan yung inggitan like in any other group, di ba? Yes. Meron yan. Kahit sa opisina, may politics, merong inggitan. So mag-ingat pa rin kayo. Huwag masyadong chami-chami sa lahat. Oo. Diba? So what would be your advice, Rafi, for someone who probably is a new graduate, for example, nag-aral na. Ano bang inaral mo sa Ateneo, Rafi? Arneo. Management Information System. Ayun, kunwari nag-Ateneo, Management Information Systems, or nag-DLSU, ComSci, or kung saan man school na meron computer program. Anong advice mo for someone who just graduated, or probably someone who would like to shift yung sa career nila or transition din sa career nila? How do they start? Whether early in their career or late in their career. So, yung start mo na sa early sa career, no? Kasi sa early career, take on the challenge. No? Take on that challenge talaga. Minsan, madaming pinapagawa sa inyo. Wag naman to a point na ma-burnout or unfair, no? Pero basically parang yun nga, parang willing ka na to do more
than expected, no? Willing lang naman, pero not to a point na parang inaabusado ka na, no? Mapapansin mo naman din, no, parang abusado na. Para ano ka lang, parang sponge ka. Soak ka lang ng ano. Lahat naman matututunan mo, pag-aralan mo lahat. Oo. Tapos pag alam mo na lahat ng gagawin at yung mga kasama mo di makakilos pag wala ka, tsaka ka mag-resign. Siyempre, pipigilan ka ng manager, di ba? Sabihin, baka pwede natin pag-usapan to. Oh, well, sige, siyempre, let's talk. Ilang % ba increase mo sa akin? Di ba? Oo. Pwedeng strategy yun, actually. Oo. Maging very important person ka doon sa kumpanya na matatakot yung manager mo at yung ano na umalis ka. Oo, kasi kundi sa kanila sila yung mahihirapan, di ba? Oo, ganun. Oo. Be a Rafi Tulfo in a ano. Be a cornerstone, no? Cornerstone ka. In a world full of di ba? Sige, tuloy mo. Wala lang. Parang Rafi Tulfo, pag umalis ka ng network, mahihirapan yung mga yung buong network na palitan ka. Oo. Di ba? Si Rafi Tulfo talaga naisip mo, no? Di ba? Kasi kapangalan ko. Isipin mo, pag nawala yun sa sa TV5, di mahihirapan yung mga tao ron. Ikaw daw papalit. So, pwede na daw. Pwede na. Sige, ano pa yung isang papayo mo? Sa late Pagka late in your career na nangyari. Yung mga nagta-transition. 40s, ganyan. O, kunyari, katulad ko, 42. Kunyari, nurse. Ayaw na niya mag-nurse. Gusto niya sa tech. Yeah. So, sa tech, no, kung papasok ka ng tech, walang too late for tech. Kasi ang tech, napakabilis magbago. So, yung bago ngayon, hindi rin alam na mga dating nagpa-practice ng tech. May advantage lang sila kasi similar yung inaaral, pero bago din sa kanila yun. So, kahit mag-shift ka ngayon, no, may learning curve ka lang konti, pero more or less, parang masabayan mo rin sila. So, wala talagang too late for tech. So, kaya malakas yung tech career shifters din natin, no? At least sa tech, yun yung masasabi ko, no? Pero in general, overall, career advice sa mga medyo matanda na, 40s. Transition, 40s, alamin nyo siguro kung saan kayo makontento. Siguro, I think important din yun para hindi ka ma-frustrate sa buhay mo. Parang saan ka masaya? No? Parang hanapin mo yun din. Kung sa trabaho ba yun, kung wala sa trabaho yun, the other means. Okay. Oo. Ang ganda nung sinabi ni Rafi, no? Matuto kayo makontento. Pero kasi ang immortal, hindi naman tayo nakokontento sa sweldo natin eh. We always want more. Kaya importante rin yung nag-upskill tsaka yung nag-aaral palagi. Siguro at a certain extent, ako sa totoo lang I always want more, pero baka pag na ako, in 2 years, baka okay na ako. Diba? I mean, hindi naman forever yan na you always want more. You always want more, hindi necessarily siguro sa work. Parang maghanap ka ng maybe more time, more hobbies. That's a good point. Ganyan, no? Hindi necessarily, hanapin mo. Kung masaya ka naman talaga sa work mo and yun yung drive mo, sige, hanap ka ng hanap dun. No? Pwede naman ibang areas. So. Holistic tayo, holistic. Okay. Rafi, maraming salamat. You shared your time, hindi lang sa amin, kundi pati sa mga listeners ng Underpaid. Yes. Saan ka namin kayo pwede mahanap sa social media? Generally active naman ako sa social media. Nasa YouTube din pala ako. Rafi Kusumbing. Hindi, ang title ko din is Young CTO, which is Technology Officer. Ano mga pinag-usapan mo sa YouTube mo? Usually IT career talk. Okay. IT career talk. Na medyo boring siya kasi mga IT medyo boring din kami minsan. Pero kung nasa industry ka, at least baka ma-appreciate mo. Okay. At saka yan si Rafi, alam mo, nakilala ko yan, di ba doon sa isang free data analytics seminar yun, di ba? Tama. Oo, free. Tapos dude, ang daming pagkain, ang daming donut. Ang galing, napaka-generous. Ikaw ba nag-attend dun para matuto at makipagkilala o kumain may lang? natutunan ako Oo, kasi yun ang napansin mo, pagkain, donuts. Dude, alam mo yung pagkain, daming donuts, tapos may 2 klaseng drink. Pwede ka pumili ng lemonade or coffee.
doon pa sa AWS office. Okay. So attend kayo ng mga free seminars na fina-facilitate nila Rafi. O-order ako niyan sa Town and Country. Maraming salamat. Rafi, do you have IG, Facebook, TikTok? Facebook ko. Facebook and LinkedIn. Kung medyo professional sa LinkedIn lang kayo mag-reach out. Kung otherwise, Facebook pwede naman. Maraming salamat, Rafi. Thank you, Rafi. Huling tanong, magkano sweldo mo ngayon? Ayun! Nagsimula ka. Sulat mo lang, huwag mo sabihin sa amin. Sige, yung nagsimula ka, tapos yung ngayon. Okay, ito yung simula ko. 2006, no? Okay. Ang tagal, no? Siguro. Yun yung first CTO job mo? Hindi. Ito yung fresh grad ako. Mm. Fresh grad ako, 2006. Mm. Ngayon, sabihin natin ganito yung sahod ko. Aman. Wow. Kaya pala. Yung first CTO mo. Oo. Yung first CTO ko, kasi startup yun, di ba? gumawa kami ng sarili kumpanya. Di ba kailangan may CEO, CTO. Pero magkano sweldo mo sa sarili mo nun? Sa sarili ko, ang baba nun. Magkano? Siguro, ganito lang yung sweldo ko sa sarili ko nun. Talaga? Mas mataas pa yung tao namin. Yung mga tao namin nasa ganito. At the time. Talaga? Mas mababa pa yung sweldo ko kaysa kanila. Pero ngayon, talagang ibang klase. Big time. Big time. Maraming salamat, Rafi Kisumbing. Thank you din. Thanks, Rafi. Ayan, so mga immortal dyan, alam nyo na gagawin, malaki na kayo. Join the Discord group, join the Facebook group. Tsaka i-share nyo itong podcast ito sa mga kaopisina nyo, sa mga boss niyo, kakilala ninyo. Oo. At saka kung interesado kayo sa AWS, sali kayo dun sa, anong pangalan yung group talaga, Rafi? AWS User Group Philippines. Yun. Okay. Saka may AWS Day, di ba? May mga ganun. May mga conference, ganyan. May seminars. libreng AWS sticker. Sticker. Madali lang yung sticker. Madali lang yun. Didikit mo lang sa laptop yun. Oo. So there you have it, guys, for Rafi Kisumbing. Zar de los Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.